afternoon. Papakita muna ako ng ilang comic strips na ginagawa ko sa buhay ko. Tapos, magle-lecture ako sandali kung paano gumawa ng cartoons tsaka ng comic strips. Yun. So, ganito yung example ng isa kong strip. Kaya may teacher. And so, the infinite series shall lintik. Hoy, magkakandungan na naman kayo sa klaseng to. Ano ba tingin nyo dito sa classroom, ha? Kabaret? Diyos mo eh. So, dito may boyfriend sa girlfriend na magkakandungan. Sabi ng teacher, kung ako kaya yung may kakandungan sa harap nyo habang nagtuturo, gusto nyo, ha? Hoy, Enriquez, punta ka dito. Po, ma'am? Punta ka dito, sabi. Ayan, ha? Ganyan. Gusto nyo, ha? Lambingin mo ako. Ma'am, magdadrop na po ako, ma'am. So, ang style... Thank you. So, ang style sa paggawa ng comics, napakahirap kasi mag-isip ng comics. Pero ang ginagawa ko, siya ng karamihan sa amin, kinukuha namin to sa nangyayari talaga sa paligid namin. So, sobrang importante, dapat observant kayo. Dapat magaling kayo mag-observe. Tingnan niyo lagi mga nangyayari sa paligid. Eto, paano ko naisip to? Kasi nagkaroon talaga ako ng mga kaklaseng lagi silang magkakandungan dun sa isang subject namin. Kasi parang ang sweet-sweet nila, yung babae nakakandong lagi dun sa boyfriend niya. Tapos yung teacher namin, parang walang pakialam, parang tumitingin lang sa kanila, pero wala siyang sinasabi. So, inimagine ko na lang na ano kaya yung iniisip ng teacher namin na yun. Tapos ang nakakatawa pa ron, yung lalaki, sit-in lang naman siya dun sa class. Ito, nangyari sa kaklase ko. Mismo ko patatak po ng library clearance. Ano to, wala pang ang pirma ng advisor papatatakan mo na sa amin. Ano ka ba? Nagpapatatak ng clearance so wala pang ang pirma ng advisor. Tapos kinalat-kalat na nila. Oy, nagpapatak dito, wala pang ang pirma ng advisor. Sabi niya, ba't amoy pa ang mukha niyo? Ayan o, ba't amoy pa? Tapos ginaganin niyo yung paa niyo sa mukha nung teacher. So, yung isa pang style sa comics, para maglagay kayo ng humor, ganyan, yung exaggeration. Minsan kasi kanyari, pikon ka na. Ang dami mong naisip na ang sarap gawin. Parang sarap imod-mod ng paa sa mukha nitong. So, imbis na gawin mo sa totoong buhay, pwede mong sa comics na lang, tapos masaya pa, mag-enjoy ka pa. Masishare mo pa yung love mo sa ibang tao. Next. Tapos ito, hindi ko alam kung naranasan nyo na to. Ang lalaki na bigla ng mga apo ko. Ilang taong ka na? 8 po, Lola. 8? Oh my God. 8,000. Yay, thank you, Lola. Oh my God. And you, ilang taong ka na nga? 10, Lola. Wow, 10,000. Yay, excited na to. Oh my God. Ikaw, ilang weight? 10, Lola. Inday, pahingan tubig, parang sumisikip yung Lola, 10 po, Lola. Inday. Tapos biglang, no! Samahan niyo, ba't kayo tumatawa? Anyway, ang isang style sa comics, meron kasi tayong frame, so pinapakita natin, ito yung nangyari next. Tapos yung magic ng comics, pwede kang mag-cut to, biglang zoom, ito na yung nangyari, biglang fast forward. Tapos yung reader na yung magsusupply kung ano yung nangyari dito. Minsan mas nakakatawa yun, imbis na i-drawing nyo pa na namatay yung lola. Yun. Parang mabilis na yung transition. Mas okay siya. Ito yung ginawa ko para sa Christmas dati. Parang nangangaroling. Hihingi po ng aginaldo. Klang. Ang cute naman ng mga batang ire. Aginaldo pa ka mo? Suswertehin kayo ngayong gabi. Ito, mga parte-parte ni Emilio. Mula po ng mga kanino-ninuan ko. Preserved for ilang generations. And now, atay. Sino may gusto ng atay niya? Wow! Next, yung left lang niya. Wow! Naka-jackpot tayo, Igno. So, ang style dito, yun nga, yung mag-observe kayo. Tapos minsan kasi may makaisip kayo ng mga bagay-bagay na nangyayari, mga kawirdohan sa paligid natin Ito, hulog ng langit. Mahiwagang duwende ulit. Yes, you have been chosen. Tutuparin ko anumang kahilingan mo. Wow, gusto ko na magka-jowa. Gusto ko ng tunay na hulog ng langit at mamahalin ako forever. If you promise na mahalin mo din siya forever. Yes, of course. Okay, any minute now. Oh my God, that's an ass. Black. Why, hello there. Shit, di kita kilala. Tapos ginawa kong literal na hulog ng langit na nahulog talaga siya galing sa taas. Tapos
paghulog niya, basag-basag yung mukha niya, yun. Tapos laman-laman yung dito niya. Yun, nakakatuwa kasi ang dami nating words dito sa Pilipinas na maganda na ang sarap-sarap gamitin. Kaya hulog ng langit, ganyan. O kaya alam niyo ba yung di makabasag pinggan? Narinig niyo na ba yun? May ginawa akong strip dati na ang title, Ang Taong Di Makabasag Pinggan. Tapos ginawa ko siyang character na basta galit na galit siya sa buhay niya. Tapos kumukuha siya ng mga plato, tapos iniitsa niya. Tapos tumatalbog lang lahat ng plato kasi talagang hindi siya makabasag pinggan. So maganda na alamin niyo yung mga words na gano'n kasi pwede niyong paglaruan eh. So ang dami-dami natin gano'n. Next po. Ganito ako mag-comics. Pag gumagawa ka ng comics, napaka-importante na gumawa ka ng thumbnails. Ito yung mag-sketch ka muna ng mabilis. Diyan mo isulat na dito yung dialogue mo. Tapos ito yung action na gagawin. Basta thumbnails, napaka-importante niyan. Ang hirap na gagawa ka ng comics, tapos drawing na kagad na maganda. Kasi paano kung hindi pala okay pa yung dialogue mo. Yun. Tapos pag nakagawa ka na ng thumbnails, tsaka mo na ilalapis ng rough. Tapos, next po. Next po. Yan, tapos, tsaka ko na i-ink ng maayos. Tapos, tapos kukulayan. Ito lumalabas sa GMA News Online, yung news hardcore, tungkol sa mga journalist. Tapos, kung mapapansin nyo, simple lang yung style ko, pero lagi kong ginagamit yung basta na pinapakita ko lagi expressions ng characters. Tapos kung gagawa kayo ng comics, sobrang importante ng expressions talaga, yung facial expressions. Tapos ang style sa paggawa ng expressions, basta mag-practice ka lang muna sa simpleng mukha na ganyan lang. 2 dot, tas isang line. So may mukha ka na. Tapos mag-drawing ka na ng kilay. Basta sa kilay pa lang, iba't ibang expressions na yung mga gawa mo. So kung gumawa ka ng ganyan, galit na kagad. Kilay lang yung ibahin mo. Tapos pag ginawa mong ganyan, iba na kagad yung expression niya. So hindi mo pa binabago yung buong mukha niya. Tapos pag ginawa mong ganyan, iba rin yung expression niya. So sa kilay pa lang, ang dami-dami mo ng expressions na magagawa. So ito yung dapat na i-practice nyo muna. Yan. So kilay lang. Iba-ibay nyo lang yung pag-drawing. So sige. So na-practice nyo na iba-ibang drawing ng kilay. Basta tingnan nyo lang lagi yung mga katabi nyo, yung mga kaklase nyo. Tingnan nyo lagi yung mga expressions ng mga kilay nila. Yun. So pag nakadrawing ka na ng iba't ibang kilay, pwede ka na mag-drawing ng iba't ibang figures ng bibig. So pag ginawa mong ganyan, parang galit ka agad siya. Ngayon ito, bibig lang babaguhin natin, hindi na natin babaguhin yung kilay. Pag ginawang ganyan, iba rin yung expression niya. So pag ginawa mong ganyan, iba naman yung expression niya. So ang next na ipapractice yung bibig, iba-ibahin yung drawing sa bibig. So ngayon, pag nakapag-drawing na kayo, pag pinag-iba-iba nyo na kagad yan, yung kilay tsaka bibig, ang dami nyo nang magawa. So kunyari, galit kanina, ito biglang malungkot na siya. Pero pag binago nyo naman to, mag-iiba na naman siya. Pero pag iniba mo yung, iba na naman yung expression niya. Iba naman. So basta iba-iba nyo lang yung kilay tsaka yung bibig. Ang dami-dami nyo ng expressions kagad na magagawa. Next. Pag na-practice nyo na yung kilay tsaka yung bibig, pwede nyo namang gamitin pa yung mata. So, ganyan lang yung position lang ng iris niya, mag-iiba-iba na kagad yung expressions na magagawa mo. Kunyari, sa baba siya nakatingin.
Iba na kagad yung expression niya, kahit wala kang ibang binabago. Or pag sa taas siya nakatingin, parang iba na kagad. Tapos pagsama-sama mo na yan. Ganyan lang, simple lang. Basta gawa ka ng iba't iba lang. So, napaka-importante ng expressions pag gagawa ka ng cartoons at ng comics. Tapos yung next na ipapractice mo, yung gestures naman ng tao. Mag-practice lang kayo sa stick figure. Kunyari gumawa ka ng malungkot. May iba-ibang levels yan eh. Merong malungkot na ganyan lang. Or merong malungkot na yung nakadapa na talaga sa sahig, umiiyak na ganyan. Ayan. So, merong malungkot na talagang nakabaon na yung ulo niya dun sa lupa. Talagang inahampas-hampas na yung ano. Ayan. So, dapat i-practice nyo. Dapat stick figures pa lang. Makuha nyo kagad yung gesture ng tao. Kahit di kayo magaling masyado mag-drawing, basta dapat mapakita nyo siya. Maging successful yung sinasabi nyo. Next po. Ito, last strip na papakita ko na gawa ko. Kring, hello. Hi, remember me? Lydia. Lydia. Lydia, kamusta ka? Ayun, I was just wondering if you still love me. Oo naman, babe, ikaw pa. Pwede ba akong pumunta sa inyo ngayon? Now? Sure, babe. Okay, galing kasi akong lamay eh. Sure, what happened? Gusto mong maligayahan after ng kulong. Ay, wait, pagpag to, no? Galit ka pa sa akin after all these years, no? Nasaan ka? Just look outside. Boom, doon na siya. Alam niyo ba yung pagpag? Ayun, so pag gumagawa kayo ng comics, napakayaman kasi ng kultura natin dito sa Pilipinas. Tapos, ang dami nating makukuhang topics na pwedeng gawin. Kunyari, sa mga lamay, yan, yung mga pagpag, ganyan. Sarap-sarap gawing comics yun eh. Napakadami mong maiisip. Tapos, ang dami nating mga paniniwala na pwede nyong gamitin. Kunyari, alam niyo rin ba yung huwag kayong tuturo-turo basta ng mga puno? Kasi baka madiwata, ganyan. Yun. So may ginawa kong comics dati na turo sila ng mga puno tapos namamaga-maga na yung kamay nila. Pero tuwan-tuwa sila kasi souvenir nila dun sa probinsyang pinuntahan nila.